we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will obey, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will obey, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. In love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Tunay nga, Panginoon, na lagi kang may paraan. Mga paraan na minsan hindi nagmamatch sa aming mga gusto. Lord, maraming pong salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita, nakikita namin ang tamang daan. Nakikita namin ang mga paraan mo na hindi kami mapapahamak. Sama-sama po tayong manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito na muling ipapakita mo sa amin
ang daan, yung way papunta sa iyo, Panginoon. Madalas naliligaw kami dahil sa mga pasatlin namin kagustuhan na sumusaway kami sa iyong mga utos. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Ama, patawarin mo po ako sa mga pagkukulang na nagawa ko sa makalipas na oras. Nagising mo po ang aking puso, kasama ko si Brother Leo Loren. Bigyan mo po kami ng kababaang loob. Ikaw po ang gustong maitaas namin sa Facebook Live na ito. Sapagkat ikaw, Panginoon, ikaw po ang aming bread of life. Ikaw po ang living water. Sa iyo po kami nabubuhay. Ikaw ang dahilan kung bakit sa araw na ito, muli, kami nakakilos, nakakain. Kami nagawa, Panginoon, lahat yan ay dahil sa iyong pag-ibig at habag sa amin. Lord, hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo makapangyari. At dalangin ko ay makakarinig po ng mabuting balita ay tinutuloy mo mapalad sapagkat mapalad ang mga nakikinig ng iyong mga salita na tumutupad dito. Lord, yung banal na Espiritu, come Holy Spirit, manahan ka sa amin, sa aming pagkatao, sa aming Espiritu, maging templo ka ng aming katauhan. Maraming pong salamat. Nawa, maliwanagan kami sa gospel ngayon, sa Saturday Gospel, kung ano yung mga pagkukulang namin sa mga halimbawang ipinapakita mo sa mga Bible character, kamukha ni Zacarias, na magiging halimbawa mo sa amin. O ang dapat namin tularan sa Kanya at hindi tularan. Sapagkat sa panahon ito, maraming Zacarias ang nagkalat, nagpipipig, nagdududa, ngunit Panginoon, ang mga salita hindi dapat pagdudahan. Kundi higit sa lahat dapat paniwalaan, pagkatiwalaan, at sundin sa buhay, Panginoon. Maraming pong salamat sa Diyos na banal. Tinatawag kami mga makasalanan upang paalalahanan kami sa iyong mga salita. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw may taas bilang parangal sa oras na ito. Ang lahat ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Don't be afraid, Zechariah. God has heard your prayer. Your wife Elizabeth will give you a son. You are to name him John. You will have great joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great in the eyes of the Lord. He must never touch wine or alcoholic drinks. He will be filled with the Holy Spirit, even before his birth. And he will turn many Israelites to the Lord their God. He will be a man with the spirit and power of Elijah. He will prepare the people for the coming of the Lord. He will turn the hearts of the fathers to their children. And he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly. How can I be sure this will happen? I'm an old man now, and my wife is also well along in years. I am Gabriel, who stands in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you this good news. And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita.
sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tugtugin ng Panginoon. Wala silang anak dahil paog si Elizabeth at kapwa sila matanda. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso, habang nagkakatipon naman sa labas ng mga tao at nananalangin. Nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay matutustos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya'y maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." sinabi ni Zacarias sa anghel, Paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, Ako ay si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita, kaya't mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacarias ay nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, Ngayon, kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa lahat. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel. Ito po ay araw-araw, Monday to Sunday Gospel, 8 o'clock po ng gabi. Kaya lang po ako nag 4 o'clock ng hapon ngayon dahil po yung
makakasama ko pong guest, hindi po siya pwede ng alas 8 ng gabi. So ako na lang po nag-adjust ng oras para makapag-share po siya. Amen? So, muli, sana tayo magkaroon ng interes sa mensahe ng Panginoon sapagkat gusto ng Lord na hindi matatapos ang araw na ito na hindi niya nabigyan ng pagpapala ang ating spiritual na pamumuhay. Amen po? Upang sa ganun, bilang tayo sa physical life, nagtutuon, kung higit sa lahat, lalo na sa panahon na ito, na ang panawagan lagi ng Diyos, magbalik loob na, maghanda na sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, anytime, anywhere, parang magnanakaw, di po ba? Kasi gusto ng Panginoon, maging bagong nilalang tayo. Kapag nakakarinig po tayo ng salita ng Panginoon, gusto ni Lord na may nagbabago sa atin. Ito naman po talaga ang pinakamahalaga sa buhay, ang Diyos. Kaya nga sa kapal ng mga utos at nilalaman ng Biblia, minsan nakakalimutan natin yung pinaka-basic. Ito na yung basic. So, wait po. So, minsan po nakakalimutan natin yung pinaka-basic. At ang basic po ay yung pong ibigin natin ang Diyos na higit sa lahat. Standby lang po kayo, brother. So, masasabi po natin na kapag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, ng mabuting balita, merong ipinapagawa sa atin ng Panginoon. At ano po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Ay yung matupad po natin ang kanyang kalooban, yung maipanaganap po natin ng mabuting balita. Noon pa sa panahon ng Panginoong Jesus, siya na ang trabaho ng Panginoon, sundin ang kalooban ng Ama, hanggang sa ipinasa niya sa kanyang mga alagad. At ipinapasa pa po hanggang ngayon sa atin. Amen, na talagang high-tech na, online na ang lahat. So sana po, ganapin natin ang utos ng Panginoon na tayo ay maging online alagad sa pamamagitan ng pagtupad ng Great Commission na yan. At marami pong salamat sa Panginoon. Ngayon po ay December 19, 2020 at Saturday Gospel po ang ating paninilayan. Yung binasa po natin kanina ay mula po yung kay San Lucas, chapter 1, verses 5 to 25. Ito po tungkol sa paunang sinabi ang pagpanganak kay Juan Bautista. At ito pong gospel na ito, isa sa mga pangyayaring inilalarawan kung paano nag-usap si Zacarias at yung anghel na ang pangalan ay si Gabriel na nagpakita sa panaginip. Pero syempre, kapag tayo ay nakakarinig ng mga kwentong ganyan, meron at merong mensahe ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? So, sana po magkaroon tayo ng atensyon. Focus muna tayo sa mensahe ng Panginoon. Kalimutan muna natin yung mga kapaguran natin sa maghapon, yung mga negative na naiisip natin. Sa oras pong ito, gusto ng Panginoon na tayo magpahinga ng ating physical na katawan. Bigyan natin ng lakas ng signal yung ating spiritual na connection kay God. Kasi ang Diyos ay espiritu. Kaya siya dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat yan naman ang pinakamahalaga. Di po ba? So, itry po natin i-contact. Tingnan ko lang po itry po natin i-contact si brother. Ayun! Nawala siya. So, brother, pwede ba sa kang mapapasok sa StreamYard? O sa... Teka ha? So, sa ating pong buhay, sa pagiging mananampalataya, no, marami na po tayong kwento na narinig sa Biblia. Amen. Napakadami po. Pero ang pinakamahalaga ay yung kwento na narinig natin sa Bible, mayroon at merong idinutulot yun na aral sa atin. Hello? Hello? Hello po. Ayun. Magandang hapon po, brother. Magandang hapon din po, sister. Opo. Kaya nakita ko nga po kayo, nakapasok ko sa StreamYard, kaya lang nag-ano po kasi ako nag-opening ng program, kaya hindi ko po kayo masyadong ma-monitor. Anyway, maraming pong salamat, brother. Pwede po bang i-introduce nyo muna yung sarili nyo? Naka-live na po tayo ngayon. And then, ituloy nyo na po yung pagninilay para sa Saturday Gospel. Ako po si Brother Leo Lloren, OP. Ako po isang Dominicanong laico.
At ako po ay Vicariate BEC Coordinator ng Santa Clara de Montepalco dito po sa Pasay. At PPC officer din po ako ng aming simbahan, ng aming parokya, Our Lady of Sorrows Parish po. Ako po ay may 2 anak at ako po ay retired na. Dito na po ako nagsiserve sa ating simbahan po. Sige lang po, tuloy lang po kayo, nag-aayos lang ako. Yun lang po. Sige po. So ano po yung pagninilay nyo, personal na pagninilay nyo po tungkol sa gospel natin ngayon? At tungkol po doon sa ating gospel na tinunghayan dito po sa Lucas, makikita po natin ang pag-uusap po ni Zacarias at ng Anghel Gabriel. Sa gospel pong ito ay meron pong 4 na elemento ang hiwaga ng Panginoon, no, sa paggawa ng hiwaga ng Panginoon. Ang unang hiwaga po ay ang kadiliman o darkness. Alam po ninyo, pag gumawa ang Panginoon ay nagsisimula lahat sa kadiliman. Pares po sa Genesis, nung ginawa ang mundo, nagsimula po sa kadiliman. Si Zacarias at si Elizabeth, yung asawa po niya, ay masasabi natin na nasa kadiliman kasi sa kanilang katandaan ay wala pa silang anak. At kung ganito ang mangyari sa ating buhay, lalo na sa mag-asawa, napakahirap tumanda ng walang anak. Kaya't masasabi natin na sila ay nasa kadiliman. Pangalawa, pira-pirasong pananampalataya or remnants of faith. Ang pangalan po ni Zacarias ay God remembers, no? At si Elizabeth naman, ang Diyos, ang aking panata, God is my oath. Sila po ay nag-serve sa templo. Si Zacarias po ay nagsiserve bilang isang pari, no? At despite sa kanilang pira-pirasong pananampalataya, patuloy ang kanilang pagsiserve sa simbahan. Sa atin po, ngayon, like sa akin, in my case, patuloy pong nagsiserve sa Panginoon. At inilaan ko na lamang po ang aking oras, ang aking buhay sa pagsiserve, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Number 3, limitasyon ng pananampalataya. Si Zacarias at si Elizabeth ay masasabi nating may limitasyon ng kanilang pananampalataya. Kung kaya't noong nagpakita ang anghel, may agam-agam ang puso ni Zacarias at hindi siya basta naniniwala, no? So, minsan ang ating pananampalataya ay ganoon. Tayo po ay merong agam-agam. Tutulungan ba tayo? Tutugunin kaya ng Panginoon ang aking hinihingi? At ibigay pagkakaloob kaya ito sa akin ng Diyos, no? Kaya minsan ang ating pananampalataya ay may limitasyon. Ika-4 na elemento is God challenge his faith. Challenge ang faith ni Zacarias. Alam po ninyo sa pananampalataya po ng mga Saduceo, hindi po sila naniniwala na mayroong anghel, no? At nung nagpakita ang Anghel Gabriel sa kanya, hindi siya basta-basta naniniwala. Kaya't nung sinabihan pa siya na siya ay magkakaanak, despite of old age, no? Tandaan po natin, matanda na si Zacarias at patanda na ang kanyang asawang si Elizabeth,
challenge ang faith niya. Bakit hindi agad siya naniwala? Kaya sa kanyang sinabi, parang hindi niya pinaniwalaan yung sinasabi ng anghel. Kung kaya siya po ay naging pipi, no? Sa ikalima naman pong elemento, God's word of truth, no? God's word of truth. Alam po ninyo, si Elizabeth at si Zacarias ay mga prominenteng tao. Mayayaman po sila. Maganda ang kasuotan, maganda ang pananamit, at dahil nga naglilingkod sa templo si Zacarias, ay masasabi natin na maganda ang turing ng mga tao sa kanya. Pero sa buhay naman ni Juan, malalaman po natin na si Juan ay nabuhay ng payak, simple. Ang kanyang damit ay yari lamang sa balat ng hayop, no? At ang kanyang kinakain ay mga insekto lamang at pulupukyutan. No? Simpleng-simple, hindi katulad ni Zacarias at ni Elizabeth, yung kanilang kinagisnang pamumuhay. Kaya nga, ang akala ni Zacarias, ang kanyang anak na si Juan ay magiging pari din, pero iba ang nais ng Panginoon. Sa buhay po natin ito, maaring marami po tayong gustong mangyari sa buhay natin. Pero ang Panginoon pa rin ang masusunod dapat sa ating buhay. No? Hindi natin pwedeng kalabanin ang nais ng Panginoon. At kung lalo na kung tayo po ay binigyan ng assignment ni Lord, mangyayari at mangyayari po ito. Sa atin po, masasabi po natin na tayo pong lahat ay nabubuhay sa kadiliman. Tayo pong lahat ay may agam-agam, lalong-lalo na sa panahon na ito na pandemya. Marami po sa atin ang nawalan ng hanap buhay. Marami po sa atin ang nahihirapan. At masasabi natin na nakasakadiliman sapagkat hindi nila nakikita kailan ba matatapos ang pandemyang ito. Pero sabi nga, manalig tayo, maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. At anuman ang ating mga problema, tutulungan tayo at handang tumulong ang Panginoon para sa atin. Let us just put our faith to God sapagkat may mga pangyayari sa buhay natin, tanging Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Salamat po. Maraming po salamat, Brother Leo. May mga natutunan ako. Ngayon ko lang nalaman na galing pala sa mayamang angkan, si Juan Bautista. Opo. Akala ko talagang nabuhay lang siya talaga ng ganong payak. Pero makita natin nakita po namin yung kanyang kababaang loob. Opo. Kaya maraming pong salamat at sa Diyos po ang papuri. Amen. Praise the Lord. Amen pa. So, ayan po si Brother Leo Loren. So, nakita natin, no, ang tao pala talaga, iba-iba ang kapalaran. Hindi natin masabi kung ano yung kapalaran ng tao. Minsan, isinilang siyang mahirap, pero in the future, mayaman pala, no? Yayaman pala. So, kailangan lang po pala sa buhay natin, matuto po tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi pag hindi natin ginawa yun, talagang, syempre, maliligaw tayo ng lindas. Pero ang pinakamahalaga po, wag tayong magduda sa kapangyarihan ng Panginoon. No? Kamukha nung nakita natin o narinig natin sa gospel, na talaga naman po na nagduda si Zacarias sa balitang ipinaabot ni Anghel Gabriel. Kasi kung tutusin po, si Anghel Gabriel, nagpakita po siya kay Mama Mary, kay Joseph. Pero nakita po natin na ang tugon ni Mama Mary tsaka ni Joseph, talaga naman na mangyari yung sinabi mo, sabi nila sa Anghel. Amen. Ibig sabihin talagang kahit nakakahiya na isang dalaga ay maglihi na hindi pa naman napapakasalan ni Joseph, pero di ba, walang pakialam si Mary. Ang gusto niya masunod ang kalooban ng Panginoon.
sa paliwas sa nangyari na balita o na natanggap ni Zacarias na nagkaroon siya ng pagdududa. Eh, syempre nga naman, ikaw ba naman ang lumagay sa kalagayan ni Zacarias? Siya'y napakatanda na. Matanda na rin yung kanyang asawang si Elizabeth. Hindi lang yun. Baog pa. So, talagang, diba? Kung ikaw yung nasa kalagayan niya, ano ba yan? Baog ako, matanda pa ako, magkakanak pa ako. Yun po yung punto ng mabuting balita. May mga bagay na itatanong natin sa Panginoon or may mga bagay na may mga katanungan tayo sa Diyos na tanging ang Diyos lang ang makakasagot. Hindi natin masasagot. Kasi nga, for God nothing is impossible. Ang gusto lang ng Panginoon, kamukha nito, araw-araw niyang inihahain ang kanyang mabuting balita. Pero anong nangyayari sa atin? Imbis na sumunod tayo nagdududa. Amen? Minsan tayo pa yung nagsasabi sa sarili natin na gusto ko magbalik loob sa Panginoon pero hindi ko maiwan yung bisyo ko. Amen po? Kakaroon tayo ng pagdududa samantalang tunay nga na hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos sa sariling lakas lang natin. Kasi limitado ang ating kakayanan. Pero walang imposible sa Panginoon. Kaya nga nilagyan ko po ito ng hashtag napiping pagdududa. Sa atin po, kung kailan na dapat nating ipagmalaki ang Panginoon, kung kailan dapat lumabas sa bibig natin ang mga salitang nakapagbibigay papuri sa Kanya, lumabas sa bibig natin yung mga pagpapasalamat sa Panginoon, anong nangyayari? Napipipi tayo. Amen po. Napipipi. Ang daming tao sa buong mundong piping-pipi when it comes na ang Diyos na pag-uusapan, kapag dapat mo nang sundin ang utos sa Diyos na ipalaganap ang mabuting balita, pipi tayo. Pero ang ingay-ingay ng tao, kapag mga chismis, kapag yung mga bagay na walang kakwentang-kwentang pinag-uusapan, diba? Siguro kung magiging pipi man tayo spiritually, yung time na kailangan nating maging pipi sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ano ibig kong sabihin? Kapag nakarinig tayo ng utos ng Diyos, halimbawa magsimba ka tuwing linggo, ibigin mo ang iyong ama't ina, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Maging pipi tayo. Ibig sabihin, huwag na tayo sumagot sa Panginoon. Di po ba? Tumahimik na lang tayo. Makinig tayo sa kanyang mga sinasabi. Kaso, hindi tayo nagiging pipi kapag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Nangangatwiran pa tayo. Nakakipag-argumento pa tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Dapat lang po na kamukha ni Zacarias na bagamat siya lingkod ng Diyos, nagduda siya. Kumbaga, nung time na yon medyo mas umiras sa kanya yung pagiging tao kesa doon sa spiritual na kaugnayan niya sa Panginoon is binigyan siya ng pagkakataon na maging pipi muna hanggang sa matupad yung sinabi ng Anghel Gabriel. Sa atin po, minsan sa puso natin, maging pipi rin tayo in a way na pakinggan natin yung tinig ng Diyos. Hindi yung puro tayo salita ng salita. Ano ba ibig sabihin? Halimbawa sa tao, pag nag-uusap kayo, di ba? Minsan, kung makikipag-usap ka sa tao, hindi kayo pwedeng dalawang sabay na nag-uusap o nagsasalita. Hindi kayo magkakaintindihan. Amen? Lalo na kapag galit ka doon sa tao. Amen? Kinakailangan siguro yung isa, tumahimik muna at makinig kung bakit siya nagagalit. Amen po. Kumbaga, yung pagkapipi in a spiritual way, maging silence yung dating, katahimikan ng ating konsensya, katahimikan ng ating espiritu. Binigyan si Zacarias ng panahon para manahimik muna. Wala siyang ginawa kundi puro sign language, kung ano gusto niyang sabihin. Amen? Kahit gusto niyang sabihin niya, nagpakita sa akin ang anghel ng Diyos, ganito ang sinabi. Pero hindi, di ba? Hindi niya yun nagawa. Sa ating pong buhay, physically, hindi maraming tao sa mundo na pipi physically.
Kung bibigyan lang sila ng pagkakataon, kung mayaman man sila, busin nila yung pera nila para makapagsalita lang. Tayo, ang laya-laya nating magsalita. Ang laya-laya nating pwedeng bigyan ng papuri ang Panginoon. Ang laya-laya nating ibahagi ang kabutihan, ang mabuting balita, pero nagiging pipi tayo. Amen. Sana po matuto tayo sa mga Bible character na nagkakamali sila, yes. Pero tayo din, bilang sa panahon natin nandito, nagkakamali tayo. Pero ang gusto ng Panginoon, huwag tayong magduda sa Kanya. Amen. Kapag sinabi ng Panginoon na huwag kang mangangalunya, huwag kang mangangalunya. Kahit sabihin mo pa na, ano to? Iiwan ko ba to? May anak na ako dito, ganito, ganito, ganito. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Sumasagot pa tayo. Di po ba? Ang gusto ng Panginoon, pagdating sa kasalanan, pipi tayo. Hindi tayo sumusunod sa dikta ng Diablo na ito yung sabihin mo, ito yung gawin mo. Amen po. Napakabuti po ng Panginoon. Kung tayo'y nakakapagsalita, di ba kailangan magaling magsalita eh. Ay importante nga, sabi nga kapag nagsasalita ka, mas tinitingnan ng Diyos, hindi yung laman ng sinabi mo, kung paano mo sinabi. Kung ito pa'y bukal sa kalooban mo, ito ba'y nanggagaling sa puso mo. Amen po. So tayo po magkaroon ng closing prayer. Maraming pong salamat, Panginoon. Muli, sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na suriin ang aming mga karamdamang espiritual. Maraming tao sa mundo na bulag espiritual, bingi espiritual, paralitikong espiritual, lumpong espiritual. Pero sa oras na ito, ang espiritual na pagkapipi namin, ang iyong pinagtutuunan. Nawa, Panginoon, sa aming pamilya, hindi kami maging pipi sa pangangaral, sa aming mga anak, palakihin sila sa aral ng Diyos. Sa aming kapwa, hindi kami maging pipi. Amen po. Na ipahayag ka, ipagmalaki ang kabutihan mo. Pero may mga pagkakataon, kailangan kaming maging pipi. Sa mga pagkakataon na kailangan namin sundin yung mga utos. Lord, sana sa araw na ito, yung gospel, isama namin sa aming pagninilay ang katanungang handa ka ba na alisin ang lahat ng mga pagdududa mo sa Diyos upang masunod mo ang kanyang kalooban. Tunay nga, Lord, na marami pa rin kaming pagdududa. Bakit? Sapagkat tumidepende kami sa aming kalakasan. Pero kapag ikaw ang nagsabi, kahit kaunti, huwag kaming magduda. Sapagkat nasa salita mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Thank you, Lord, sa patuloy mong pagbibigay ng patnubay sa aking pamilya. Maraming pong salamat sapagkat bilang ilaw ng tahanan, hindi mo ako ginawang pipe, kundi binigyan mo ako ng boses upang ipagmalaki ka at ibahagi, hindi lamang sa aking pamilya, kundi sa aking kapwa. Nawa patuloy mo akong i-bless, nawa patuloy mo akong bigyan ng karunungan na may kababaang loob na ipagmalaki ang iyong kabutihan. Kaya din, idinadalangin ko din po ang pamilya De Guzman, pamilya Loren, pamilya Ramirez, pamilya Dael, at lahat, pamilya Abel, at lahat na po ng Facebook friends ko na bigyan mo sila ng boses na ipagmalaki ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Bagamat itong panahon na to, sinabi mo na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay ipapasok sa langit, kundi yung lamang sumusunod sa iyong kalooban. Muli, salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit mo upang mabuo ang worship song na kinompose ko. Maraming salamat kay Brother Neil, kay Brother Bernard, sa mga pianistang ginamit mo. At ganoon din, Panginoon, Time to Heal, Angel Cunanan, Carlita Enriquez, Sister Lea Calma. Sila po yung mga karamdamang brain tumor, leukemia, COVID, but in Jesus' name, ikaw ang higit na nakakaalam kung bakit nila ito nilaranasan. Bigyan mo po ng kalakasan ng loob ng kanilang pamilya. At higit sa lahat, yung spiritual na karamdaman, ang higit mo bigyan ng kagalingan sa kanila. In Jesus' name. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nga sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para napakapatawad namin sa may kakasala sa amin.
Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Tunay nga na huwag natin palalagpasin ang bawat araw na hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, meron po tayong physical life, meron din tayong spiritual life. Sa panahon po ngayon, masyado na natin napagtuunan ng physical life. Kaya ang pinakamahalaga, yung spiritual life natin. Kasi yung physical life natin, may ending po yan. Yan ang katotohanan. Walang forever na life sa mundo. Pero ang forever dapat nandoon sa kabilang buhay kasama ang Diyos. Amen po. So nawa, i-share po natin sa ating timeline ang Saturday Gospel. O kaya punta po kayo sa aking YouTube channel, Angelica Dorde. Pwede po kayo mag-subscribe para po yung mga nakaraang gospel, mapanood nyo at ma-share din po. Huwag po tayong maging pipi pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At kung meron po kayong Thanksgiving prayer request, pwede niyo po yung i-private message sa akin sa Facebook account ko ng Angelica Dorde. At muli, Mateo 5:5. Sabi ko nga po, 7 araw ko pong ipapakabisado yung Mateo 5:5. Kasi makapangyarihan po yung Bible verse na yan. Sapagkat mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. May mga pagkakataon sa buhay natin na gusto nating magalit. Sabihin natin Mateo 5:5, pakumbaba tayo. Amen. Gusto nating mainggit. Amen, Mateo 5:5. Mahalaga po kasi yan sapagkat ang salita ng Diyos, hindi lang po information, kundi transformation. So sana ilagay natin sa ating spirito yung Mateo 5:5 sapagkat makapangyarihan po yung salita na yan. Tungkol po yan sa humility. At maraming salamat tuloy nga na ang Diyos ay kumikilos sa atin everyday. Ang The Word of God ay alas 8 po talaga ito ng gabi. Naging 4 o'clock lang po ito dahil nga po hindi pa pwede si Brother Leo. So, bukas po, balik tayo sa dating oras, alas 8 ng gabi. Monday to Sunday. At kung lolobin po ng Panginoon sa December 20, 2020. Parang kasi 2020, no? Mag-guest po natin si Brother Carlo Lara. Siya naman po magbibigay ng pagnilay sa atin para sa Sunday Gospel. Napakalaga po ng Sunday Gospel. Nawa, lahat ng tao may Facebook na mayaman, mahirap, bata, matanda. So sana gamitin natin yung cellphone natin para makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Kasi po pag hindi tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, pansinin nyo, hindi tayo makaalis-alis sa mga kahinaan natin na nagdadala po sa atin sa kasalanan. Amen. Ito po yung mahalaga maghanda tayo sa totoo nating tahanan. Ang lahat ng meron dito tayo sa mundo, naku po, temporary lang po yan. Wala po permanente. At kahit ang tao, kahit sabihin mong mahal na mahal mo yung taong yan, nanay mo, asawa mo, anak mo, iiwan at iiwan tayo niyan sapagkat nandoon yung katotohanan ng kamatayan. Una lang. Pero dapat sa buhay natin, seek first the kingdom of God. Ibalik natin lahat ng papuri sa Panginoon sapagkat bawat hininga natin, bawat kurap nating mata, ang Diyos ang nagsusupply. So hindi pa deserve naman niya na ibalik ang papuri. Amen? Ibigin natin ang Diyos na higit sa lahat. Although napakaraming kahati ang Diyos sa ating puso, sa ating isip, sa ating lakas, sa ating kaluluwa. Dapat sa bawat araw, magnilay tayo, maging sigurista tayo sa buhay. Sabi nga, kahit nasa iyo na ang lahat, mayaman ka, sikat ka, makapangyarihan ka, wala yan sa Panginoon. Sapagkat ang titingnan niya sa araw ng paghukom, kung ano ang nilaman ng puso natin na tayo ay nabubuhay. Amen po. Maraming pong salamat at patuloy po tayong magbigay papuri sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat na papurihan. Sa pamamagitan ng pagkikinig ng kanyang salita ay nakikipag-usap po sa atin ng Panginoon. At kapag tayo naman ay nananalangin, ang Diyos naman po ang nakikipag-usap sa atin. Maraming pong salamat at palain kayo ng Panginoon at lagi po natin iisipin na ibigin ng Diyos na higit sa lahat. At kapag nakarinig po tayo ng salita ng Diyos, nawa ito'y ating isabuhay at ibahagi po sa iba. To God be the glory.